Ka-curious, alam mo ba? May isang bagay po na halos hindi napapansin po ng maraming tao tungkol po sa bagong tennis sensation ng Pilipinas na si Alex Ala. Hindi lamang po siya pumasok sa court na dala ang kanyang racket. Hindi lang po siya umaasa sa kanyang matinding training. Hindi lamang po siya nagtiwala sa kanyang talento. May isa po siyang laging dala sa bawat laban, ang kanya pong Santo Rosario. Tama po narinig nyo. Habang milyon-milyon po nanonood ang nakatingin po sa kanya sa pinakamalaking torneo sa mundo, may tahimik po siyang sandata na hindi po nakikita sa scoreboard. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Habang marami nga pong nagugulat sa kanyang kampanya sa Wimbledon 2026, mas lalong kahanga-hanga pong kanyang naging pahayag. Ibinahagi po niya na lagi po siyang may dalang rosaryo sa kanyang tennis bag. Tinawag pa niya itong isang very Filipino thing. Hindi po ito para sa swerte, hindi po ito anting-anting, hindi po ito para pamalit sa ensayo niya. Ito po ay paalala na sa gitna po ng pinakamalaking laban sa kanyang buhay, hindi po siya nag-iisa. Kakiers, sa professional tennis nga po napakalaki po ng pressure. Isang maling tira lamang, maaari pong matapos ang laban. Isang pagkakamali, maaring mawala ang pinaghirapan ng maraming taon. At isipin niyo po ito, sa edad po na 21 taong gulang, nakaharap ni Alexa ang ilan sa mga pinakamahusay na manlalaro sa buong mundo. Ngunit sa halip po na pairalin ang takot, pinili niyang pairalin po ang pananampalataya. At dito po makikita ang napakagandang aral. Dala po ni Alex ang kanyang rosaryo na nagpapakita ng kanyang matinding pananampalataya sa Diyos. Ito po ay paalala na ang tunay po na lakas ng tao ay hindi lamang nanggagaling sa kanyang kakayahan, kundi sa Diyos. Sinabi nga po ni San Pablo in Philippians chapter 4 verse 13, lahat ng bagay ay aking magagawa dahil sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Pansinin niyo po ito. Hindi po sinabi dito ni San Pablo na mananalo ako sa lahat. Ang sinabi niya dito, magagawa ko ang lahat sa pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin po nito, ang tunay na pananampalataya ay hindi po garantiya ng tagumpay sa bawat laban. Ngunit nagbibigay po ito ng lakas upang harapin ang bawat pagsubok, panalo man o pagkatalo. Ka-curious, napakagandang halimbawa nga ito, lalo na po sa ating mga kabataan. Sa panahon po ngayon, marami po ang naghahanap ng kumpiyansa sa social media, sa likes, sa followers, sa kasikatan. Ngunit si Alex po ay nagpapaalala po sa atin ng isang napakahalagang katotohanan. Bago ka humarap sa mundo, humarap ka muna sa Diyos. Bago ang kompetisyon, manalangin muna. Bago ang desisyon, humingi muna ng karunungan. Bago ang laban, ipagkatiwala mo na ang lahat sa Panginoon. Marahil ito po ang dahilan kung bakit napakaganda po ng debosyon sa Santo Rosario. Hindi po dahil automatic nitong inaalis ang lahat ng problema, kundi dahil sa bawat butil ng rosaryo, inaalala po natin ang buhay mismo ni Jesus. Kasama po si Maria na natututo po tayong magtiwala sa Diyos kahit mahirap ang laban. At marahil po, iyan po ang tunay na mensahe ng halimbawa ni Alex Ella. Hindi lamang po kung paano maging mahusay na atleta, kundi kung paano maging isang Kristiyano, hindi nahihiyang dalhin ang kanyang pananampalataya saan man siya dalhin ng buhay. Now, marahil may magtatanong po, kung mahusay naman si Alex Ella, bakit kailangan pa niya ng rosaryo? Napakagandang tanong po ito. At dito po natin maunawaan ang isang bagay na madalas hindi po naiintindihan ng mundo. Ang rosaryo ay hindi po kapalit ng ensayo. Hindi po ito kapalit ng disiplina, ng sipag, lalong hindi po ito isang anting-anting o pampaswerte. Sali po, ang rosaryo ay isang panalangin na nagtuturo po sa atin na ilagay ang Diyos sa sentro ng ating buhay. Sa bawat misteryo nga po ng rosaryo, pinagninilayan natin ang buhay ni Heso Kristo. Ang kanyang pagkatawang tao, ang kanyang ministeryo, ang kanyang pagpapasakit, ang kanyang muling pagkabuhay, at ang kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin po nito, kapag nagdarasal po tayo ng rosaryo, hindi po tayo lumalayo kay Jesus. Mas lalo po tayong lumalapit sa Kanya. Now, hindi lamang po si Alex Ella ang may pagmamahal po sa Santo Rosario. Halos lahat po ng dakilang santo ng simbahan ay may malalim po na debosyon dito. Si San Padre Pio po ay halos hindi naghihiwalay sa kanya ang rosaryo. Kapag may humihingi po sa kanya ng payo, madalas niyang sabihin, mahalin ninyo ang Madonna at ipagdasal ninyo ang rosaryo, sapagkat ito ang sandata laban sa kasamaan. Si Saint John Paul II, nagsabi din po na ang rosaryo ay kabilang sa kanyang mga paboritong panalangin. Tinatawag niya po itong paaralan ni Maria sapagkat sa pamagitan nito ay mas nakikilala natin si Kristo. Si Saint Louis de Montfort ay nagtuturo din po na ang tunay na debosyon kay Maria ay laging humahantong sa mas malalim na pagmamahal kay Jesus. Pansinin niyo po ito, iisa po ang mensahe ng mga santo.
Hindi si Maria ang sentro, si Jesus ang sentro. At si Maria ang ina na patuloy tayong inaakay patungo sa kanyang anak. Kaya napakahalaga pong maunawaan ito. May ilan po kasi na nagsasabing, may rosaryo ako, kaya mananalo ako. Hindi po yon ang tinuturo ng simbahan. Kung ang rosaryo ay ginagamit parang anting-anting, mali na ang pagkaunawa natin dito. Ang rosaryo po ay hindi nagbibigay ng otomatikong panalo. Hindi po ito garantiya na mawawala ng lahat ng problema. Hindi rin po ito nangangahulugang hindi ka na matatalo. Si Alex Ella po ay nanalo sa ilang laban. May mga laban din po siyang natalo. Ngunit isang bagay po ang hindi niya iniwan, ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. At iyan po ang tunay na diwa ng Kristiyanong pananampalataya. Hindi po ang manalo sa lahat ng pagkakataon, kundi ang manatiling tapat sa Diyos sa panahon po ng tagumpay at maging sa panahon po ng kabiguan. Kaya maraming tao pong nag-iisip na ang laban sa sports ay puro lakas ng katawan. Ngunit tanungin niyo po ang mga profesional na atleta. Sasabihin nila sa inyo na ang pinakamahirap na laban ay nasa isip. Kapag kinakabahan ka, kapag natatakot kang magkamali, kapag milyong-milyong tao ang nanonood sa iyo, doon na po nasusubok ang iyong karakter. At dito po pumapasok ang panalangin. Hindi po upang alisin ang pressure, kundi upang bigyan ka ng kapayapaan sa gitna ng pressure. Sabi nga po ni San Pablo, huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman. Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at isip. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Pansinin niyo po ito, hindi po sinabi dito ni San Pablo na mawawala ang laban. Ang ipinangako niya, kapayapaan ng puso. At kung may kapayapaan ng puso, mas malinaw ang isip, mas maayos ang desisyon, mas matatag ang loob. Kaya ka-curious, hindi naman lahat po tayo ay magiging professional tennis player. Ngunit lahat po tayo ay may sariling laban. May estudyanteng may exam, may mga empleyado na may interview, may mga negosyanteng may malaking desisyon, may ama't ina na nagsusumikap para sa pamilya, may mga kabataang lumalaban sa tukso. Kahit sa ang antas po ay may mga kinakaharap po ng mga pagsubok. Kaya ano pong mensahe ni Alex para sa ating lahat? Huwag mong harapin ang iyong laban na mag-isa. Dalhin mo ang Diyos sa iyong buhay. Magsimula ang araw sa panalangin, humingi ng katarungan, humingi ng lakas, humingi ng kababaang loob, sapagkat ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi lamang ang tropeyo, kundi ang manatiling tapat sa Diyos. Darating po ang araw na matatapos po ang bawat torneo, matatapos ang bawat laban, matatapos ang bawat medalya, ranking, ngunit ang pananampalataya po, ang pag-ibig sa Diyos at ang mabuting halimbawa, iyan po ang mananatili. Kaya habang ipinagmamalaki po natin ang husay ni Alex Ella bilang atleta, mas kahanga-hanga po ang kanyang tapang na ipakita na hindi siya naghihinayang na maging isang katolikong nananalangin. Sa mundong madalas po ikinakahiya ang pananampalataya, pinili po niyang dalhin ang kanyang rosaryo. Hindi po upang magpasikat, kundi bilang tahimik na paalala na ang kanyang pag-asa ay nasa Diyos. Kaya ang pinakamalaking inspirasyon po sa kwento ni Alex Ella ay hindi lamang po ang kanyang panalo, kundi ang kanyang pagkakilanlan. Isang Pilipino, isang atleta, at isang Kristiyanong hindi nahihiyang magtiwala sa Diyos. Kung may aral po tayong iuwi ngayon, ito po yon. Mag-ensayo na mabuti, magtrabaho na tapat, gawin ang iyong buong makakaya. Ngunit bago ka lumaban sa anumang hamon ng buhay, lumuhod ka muna sa harap ng Diyos, sapagkat ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa ating mga kamay, nasa biyaya ng Diyos na gumagabay sa bawat hakbang natin. Kaya manalangin po tayo para kay Alex Sala. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa biyayang ipinagkaloob mo kay Alex Sala. Patuloy mo po siyang ingatan sa bawat laban. Bigyan mo siya ng kalusugan, karunungan at kababaang loob. Naway manatili po siyang magandang halimbawa sa mga kabataang Pilipino. Hindi lamang po sa kanyang husay sa tennis, kundi lalo na po sa kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. At pagpalain mo rin po ang lahat ng aming mga kabataan upang matutunan nilang hanapin ang tunay na tagumpay na nagmumula sa iyo. Sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ka-curious kung ipinagmamalaki mo rin ang ating kababayang si Alex Ella at naniniwala kang ang pananampalataya at pagsusumikap ay maaaring magsama upang magbigay ng magandang halimbawa sa mundo, i-share niyo po ang video na ito.
At kung nais nyo pong patuloy po na makatanggap ng mga Catholic reflections, inspirations at mga kwentong nagpapakita po ng pananampalataya sa gitna ng araw-araw na buhay, mag-subscribe na po sa ating Facebook page at YouTube channel. Maaari nyo pong i-click ang link na nasa comment section. Hanggang sa muli po, tandaan po natin ang sinasabi ni San Pablo, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.